Ito po ang magiging topic natin for today. Vice Ganda, si BP Sara naman ang binanatan. Matindi talaga to si Vice Ganda. Sa tingin po ba ninyo, ito pa ay joke pa rin? Mamaya pag-uusapan natin. Pangalawa, Magalong, tinira na si Claire, kasabwat ni Marcos. Wow. Pangatlo, staff ni Robin Padilla, sinundan sa banyo. Ba? Matindi. Sandro, bumitaw na kay Tamba. Yan po ang mga pag-uusapan natin, mga banateros, banateras worldwide. Pagpasok nyo pa lang, huwag nyo pong kakalimutan. Sana i-like nyo po agad itong video na ito. And sana doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli, konting lambing po, huwag pong kakalimutan. Mag-subscribe po kayo. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na tayo agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto po, simulan natin dito. Kay Vice Ganda, matindi ito. The joke has gone too far nga ba? Patuloy ang backlash sa jet ski at ICC joke ni Vice Ganda. Kumilos na ang Davao City Council laban sa Uncabogable Star. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Resolution condemning the statement of comedian Jose Marie Visceral, also known as Vice Ganda, for mocking former President Rodrigo Roa Duterte, thereby disrespecting the former president. Unanimous ang pag-aproba ng Davao City Council sa isang resolusyon na kinundinan ang umano'y pag-alipusta ng komedyante at TV host na si Vice Ganda kay former President Rodrigo Duterte. Inihain ni Councilor Danilo Dayang Hirang ang resolusyon matapos ang ilang hiling na idiniklarang persona ng grata si Vice Ganda. Whereas the city government of Davao upholds the values of respect, courtesy, and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation with distinction. Ayon kay Ito. Kayo po, gusto ko po makita ang inyong opinion. No? Ilagay nyo po sa comment section kung kayo po ba ay pabor na ideklara ng Davao na persona non grata. O ito, hindi na pwedeng pumunta to sa Davao si Vice Ganda. Itong si Vice Ganda. Alam mo, kung ako tatanungin, dapat lang yan. Kasi lahat ng bagay po ay merong panahon. Bilang siya ay nasa isang concert, hindi naaayon yung ganong klaseng joke. Sinasabi nila, masyado naman kayong pikon mga DDS. Joke lang naman yun. 'Di ba? Pag kasi PRRD nagjo-joke, pag kayo gino-joke nyo si Marcos, hindi naman napipikon. Pero ito kasi concert 'di ba? Ngayon, akita naman natin ang totoong kulay nito. In-interview pa nga niya dati to si PRRD, to si Vice Ganda, no? Pero kung yan po ang inyong contention, dahil yan ay joke. Una, it is a bad joke. Ialis muna natin yung politika, no? Mamaya pag-usapan natin kasi ang binanata naman nito si BP Sara, pero mamaya puntahan natin yon. Puntahan muna natin yung pagiging comedian. Ako hindi dahil, ito alam to ng mga kaibigan ko, lagi kong naikukwento, nakukornihan ako sa mamang ito. Totoo lang. Ang layo niya, tingnan yung kasi malalaman mo, ang nag-joke ang isang tao kung may laman ng utak. Ito wala naman tong joke na kung hindi titirahin ng isang tao di ba? Kaya ba niya mag-joke nang hindi lang basta binabanatan yung mga tao o hindi inaalipusta ang mga tao. Kaya, di ba? Kaya ako personal ko lang naman yan, hindi ko type talaga to dati pa. Hindi ito ka-level nung sabihin natin itong si Brad Pitt, yung mga ganong klaseng panuorin nyo po. No? Ito yung mga klase ng komedyante na pangmababaw. No? Ewan ko sa inyo. Pero para sa akin, kaya nabanggit ko rin, bukod sa politika, it's a bad joke.
na ano ito nga sabi nila, 'di ba? Ang sabi nila, bobo raw 'to. Okay? Ngayon, ayokong puntahan do'n kasi hindi naman tayo puwedeng makapagbigay ng komentaryo patungkol do'n. Hindi natin alam kung bobo 'to, 'no? Ah, ang sa akin lang hindi niya ka-level yung mga ibang typical typical bakla jokes. You know what I'm saying, 'di ba? Kayang hirang ang pagkundina kay Vice Ganda ay kasing bigat ng rin ng pagdeklara sa kanya bilang persona non grata sa Davao City. Viral sa social media ang jet ski at ICC joke na komedyante na pasaring sa 2016 campaign promise ni FRRD na nakakulong ngayon sa The Hague, Netherlands sa kasong crimes against humanity. Dahil sa kanyang biro, pinaboykot ng Duterte supporters ang mga produktong kanyang inendorso. Nabawasan din ng 1 milyon ang social media followers ni Vice Ganda. Eto sa ating mga DDS, kino-consider nila na ito ay joke, tayo daw ay pikon. Sa atin, ito panawagan. Let's not get mad. Ine-exercise daw niya yung kanyang karapatan, i-exercise din natin yung ating karapatan. Kung meron pang mga DDS na naka-follow dito kay Vice Ganda, ano pa inaantay ninyo? 'Di ba? Ay sinasabi, ay ang konti pala, ang konti ng mga DDS, 1 million lang ang nabawas kay Vice Ganda. Pero tatandaan nyo, 1 million lang. Okay? Pero halimbawa, sa aming mga vloggers, naiintindihan to Yung hindi gumalaw, the fact lang na hindi gumalaw ang iyong views o hindi gumalaw ang iyong subscribers kung sa YouTube at o hindi gumalaw ang iyong followers sa Facebook, napakalaking insulto na po yan. Totoo yan. Lalo pag malakas ka na, lalo na pag andyan ka na sa millions, yan sa isang araw siguro, tansya ko rito, nagwa 100,000 to additional followers. Conservatively. Sa YouTube, kung ganyan ka, or sabihin na lang natin na may 500,000 subscribers ka o 1 million, mahina sa iyo ang 200 na nadadagdag kada araw. Mahina po yun. So, pag nag-negative ka, ibig sabihin, lalo't ganito kalaki, ayaw ka na ng tao. Nagsisimula ka ng bumaba. Kaya wag niyong maliitin to. Kahit tanong nyo yung mga vloggers ninyo, kayong mga pulahan na nandito, kayong mga pinklawan, alam nila, they know what I'm saying. Malaking bagay yun na bawas 1 million. Pero, sige, wag natin na anuhin yun. Ang kausapin natin dito yung mga DDS. Naka-follow pa ba kayo dito? Ano pa inahantay nyo? Diba? Oo, karapatan niya mag-joke. Karapatan din natin na hindi mag-follow. Karapatan din natin mag-unfollow. Ganun din. Ano sabi ng isang abogado? Di i-boycott nyo. Dapat i-boycott nyo. Halimbawa, yung kanyang mga pinopromote na product, McDonald's. Halimbawa na lang. Paborito ko pa namang burger chain yun. McDonald's. Di ba? O i-boycott nyo kasi alam mo, dapat ang McDonald's, tanggalin din to si Vice Ganda para sa akin. Kasi, ang McDonald's, pang pamilya They should not enter into politics. Considered as family food fast food chain, ang McDonald's. Dapat yung mga endorser ninyo hindi nakikisaw-saw sa politics. It's about time sa ating mga DDS, let's call out McDonald's na alisin ito. Kita mo, ginagawang joke pa. Di ba, ako rin may joke. Nangongolekta ako ng Coca-Cola. Pinopost ko nga sa Facebook, minsan ilalabas ko rito. Meron naman akong Coke, Lisa. Tambalos-los, Martin, Junior. Kung para sa kanya yan, joke yan, karapatan niya, let's do our part. Yung karapatan nating mga DDS.
Hindi raw napanood ni BP Sara ang biro ng artista at ipinaubaya na niya sa konseho ng Davao ang desisyon sa isyu. Pero matapos ang patama kay PRRD sa concert, ang busy naman ang pinasaringan ni Vice Ganda sa isang segment ng kanyang noontime show habang nag-compute ang isang contestant sa nagmamahalang mga bilihin, hinirit niya kung magkano ang confidential fund na isa sa mga isyong kinakaharap ng pangawalawang Pangulo. Ang pangit ka, no? Alam mo, kung kayo, ako, payo ko lang, kung magbabakla kayo, magpaganda na kayo. Hindi parang ganun eh. Yun yung lagi ko naririnig niya joke. Kung magbabakla ka din, dapat matalino ka. Maganda ka na. No? At mayaman ka. Ayun, nakuha niya mayaman. No, ako hindi ko kinukunsi. Hindi ko sila hindi ko dinadown ng mga bakla pero hindi ko kinukonsinti, okay? Pero yun lang eh joke eh, sabi nila eh tayo naman ang mag-joke, 'di ba? Bakla ka na, pangit ka pa. Saan ka ba matututungo, 'di ba? Di sana nang bakla ka na, ginalingan mo na, 'di ba? Di nagpaganda ka na lang sana ng maayos or nag-aral ka para hindi ka bobo, 'di ba? Kasi ako, aalala ko yung mga kaklase kong bakla sa ano, hindi ko nababanggit school. O alam to ni Attorney Vic kasi kaklase namin 'yan, eh, kaklase ko 'yan. Oh, yung mga bakla sa amin matatalino. So sana nagpakatalino ka. Anyway, puntahan natin yung sinabi niya. Binanatan niya pati si BP Sara ngayon, confidential funds. Ano sabi nung iba? Kayo naman, mga DDS, mga pikon kayo. Joke lang naman yun. Hindi po. Ako naniniwala ako, hindi na joke. Posibleng binayaran to. Posible lang ha. That is my opinion. Posibleng may bayad na ito. Posibleng wineponize na ito ng mga politikong galit at hindi kayang manalo kay BP Sara. Posibleng bayad na ito. Posible ha? Posibleng bayad na ito si Vice Ganda ng mga politiko may pangarap pero hindi kayang talunin si BP Sara. Dahil hindi na joke to eh. Yung pagtira niya kay PRRD, oh sige joke. Ngayon naman ang tinitira si BP Sara. Again, nagkataon lang. Joke hindi. Kasama ito sa mga demolition job na ginagawa. Wala naman nangyayari sa gobyerno natin kung hindi dahil kasali ang Duterte. Meron ba silang galaw na hindi nila ikokonekta sa Duterte? Even yung kanilang spokesperson sa PCO, si Yusek Claire. Walang alam, bobo rin. Abogado na bobo rin eh. Pagtatanungin mo patungkol kay Marcos, pag-aaralan. Tanungin mo patungkol kay BP Sara, ang daming alam. 'Di ba? Yan ang kanilang style. Hindi ko sinasabing si Marcos ang nagbayad dito. Pero definitely may nagbayad dito. Marami pong insecure na mga politiko ngayon sa Duterte. Especially kay BP Sara. No, ito may papakita ako. Tingnan niyo po ito ha. Hindi ito. Saglit. Oh, napanood niyo na ba ito? Kasi may sinabi si may sinabi si Christine Permin patungkol kay Vice Ganda. O, pakinggan po ninyo ha. Bansa. Talagang sensitibo ang lahat. Alam mo, pinapanood ko nga yung mga vlogs ng mga DDS. Ang unang-una kong pinapanood, yung mga Banateros. Nako, thank you very much. Di ba yung Banateros, di ba? Sila Banat ba? Ay, syempre naman, thank you. Alam mo naman yan si Banat Bay ang leader namin. Talagang matindi yan pag bumaan natin. No? Oh. Nako, kung ako kay Vice Ganda, hindi ko na uulitin yung ganito. Kasi talagang grabe ang ginagawa sa kanyang panlalait ng mga DDS talaga. Na sa kanilang palagay ay tama yon dahil unang nilait ang dating Pangulo. Yun di ba? Bansa. Talagang
sensitibo ang lahat. Kaya wag po kayong Alam mo, mag-alala. pinapanood ko nga yung mga vlogs ng mga DDS. Ang unang-una kong pinapanood yung mga banateros. Yan. Wag po kayong mag-alala. Itutuloy namin ang banat dito. Dahil, pansin nyo, yung una po, hindi ko pinatulan to si Vice Ganda eh. Kasi sa akin, hindi ako, pag hindi politiko, hindi ko masyadong pinapansin. Lalo na kung mga vlogger. No? Kasi kasama natin sa hanap buhay eh. Alam naman natin yan. Sabi nga nila, yung mga politiko nga, pagkatapos niya, magkakaibigan din eh. No? Yung mga vlogger, minsan ganyan din, magkakaibigan. No? So, lalong-lalo na pagka kasamahan mong iisa naman ang pinapaniwalahan nyo, hindi ako naniniwala na dapat ang mga magkakasamang vlogger, lalo na kung same DDS, nag-aaway. No? Hindi ko pinatulan to si Vice. Kaya lang ito, pangalawa na ito kay BP Sara eh. So, babalikan ko yung sinabi ko kanina. I strongly believe may karga na ito si BP Sara, si Vice Ganda. Meron na itong paring binayaran na ito or meron ng pinangako ang politiko rito or kinausap na ito ng politiko. Dilaw po ito eh, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, pinklawan ito eh. Dilawan to si Vice Ganda. Dahil siguro, para sa kanya, gusto niyang mabalik yung ABS-CBN. I don't know kung anong purpose niyan talaga dyan. Pero dilawan ito eh. Ito po ang salamin ng pinklawan ngayon. Sila ay nakikiangkla na doon sa mga pulahan. Alam naman natin ang proyekto at mga banat ng pulahan. Alam naman natin kung sinong nangunguna sa pag-atake sa mga Duterte. Sumasakay po ang pinklawan. Kaya nga, hindi, alam mo pagka nakakita ko ng pinklawan, hindi nila ako pwedeng pagmalakihan. Bakit? Kinain nyo lang yung suka ninyo. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya ang Duterte. Inodoro po kayo, pinklawan, dediretsuhin ko na po kayo. Inodoro po kayo, hindi nyo kaya ang Duterte, pinklawan. Kaya nga nakikisawsaw na kayo sa pula, katulad nitong sila Vice Ganda, nakikisawsaw na sa mga atake ng pula sa Duterte kasi hindi nila kaya. Kinain na nila yung suka nila for the sake na matalo nila ang Duterte. Pero I'm sorry po, kahit itapat nyo si Risa, kahit itapat nyo si Lenny, may kalalabas lang na survey, kahit pagsamahin nyo po, i-add mo ang doon sa survey, i-add mo yung percentage ng boto kay Sara, boto kay Tulfo, boto kay Risa, at boto kay sino pa yan? Si Bam at saka si Lenny. Pagsama-samahin nyo, hindi pa rin aabot sa percentage doon sa survey na bagong ginawa. Ang layo pa rin ng lamang ni BP Sara. So good luck po sa inyo. Magsama-sama kayong mga talunan. Kayo inidoro, total gusto nyo maging relevant. Kainin nyo yung suka nyo. Dati galit na galit kayo sa Marcos. Ngayon sip-sip kayo sa Marcos. Kayong pulahan. Ay pinklawan. O next topic po tayo. Magalong. Tinira na si Claire. Kasabwat si Marcos. O eto. Simulan natin dito sa pagbanat, sa pagtira ni Mayor Magalong dito kay Claire Castro. Teka muna, parang naghang ata tayo ha. Ulit. Saglit. Naghahang po ba tayo? Tuloy natin. Maging sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dun sa kan. Ako, apektado kami. I'm pretty sure ganun din ang sentiment ni Senator Lacson. Alam mo, ito kasi si Claire. Isa po si Claire sa pinaka-unprofessional na nakita kong sa PCO na undersecretary.
Kasi nandiyadyaan siya para ibigay ang plataporma ng presidente. Yung ibigay yung boses ng presidente. Ibigay yung plano ng presidente. Ang problema dito kay Claire, yung pagiging vlogger niya. Lagi ko sinasabi to eh. Yung katsipan ni Claire, yung palingkera po eh. Dalawa po kasi ang katauhan ni Claire. She is a vlogger and she is a lawyer. Hindi ko po iniinsulto yung mga lawyer na vlogger. Minsan lang hindi ko maintindihan, bakit nagba-vlogger yung mga lawyer? But anyway, may mga paborito po akong lawyer na pinapanood na mga vloggers and I respect them well. Hindi ko na lang babanggitin, no? Meron ako isang pinapanood kasi diretso po siya sa batas. Ang ine-explain niya po, batas. Wala siyang kinakampihan, wala siyang political color, basta batas lang. Sana kung magkakaroon man ng vlogger na abogado, huwag nyo naman ibaba yung level nyo. Nag-aral pa kayo ng 4 na taon, magiging attack dog lang kayo. Panawagan to sa mga vlogger, ay mga abogado ha. Magiging attack dog lang kayo. Sana kung magbablog kayo, issue basis. Issue lang, issue base. Ano lang yung patungkol sa batas, anong sinasabi ng batas, ganun. Yung pag may nanood sa inyo, may matututunan. Hindi yung pag may nanood sa inyo, ay atakihin natin ng Duterte. Ay atakihin natin ng Marcos. Hindi ganun. Dapat ano lang eh. Unless hindi ka talaga vlogger. Nagbablog ka lang, pero ang talagang ano mo ay politiko. Eto si Claire, ang nabitbit niya dyan ay yung kanyang pagiging vlogger. Kaya napaka-sarcastic eh. Alam mo, merong isang kilalang pinklawan na vlogger. Panuorin nyo ang lagi niyang ini-interview yung nakaganong nguso, yung dating spokesperson. O, sila. Tingnan mo ang atake nila. Laging sarcastic. Katangian po ng pinklawan yan. Yung galawan ng pinklawan, kabisado natin. Nakikisaw-saw sa issue and at the same time, para maging relevant, tapos ang atake laging sarcastic. Eto si Claire, instead na binitbit niya na napakinabangan sana ng taong bayan yung kanyang pagiging abogado. Hindi eh. Yung pagiging palengkerang vlogger niya. Meron din kasing vlogger na class. Meron ding vlogger na palengkera. 'Di ba? Siya po ay isang vlogger palengkera. Yun po yung nabitbit niya. Dapat marunong kang umarte, depende sa sitwasyon, depende sa okasyon. Gaya ng sabi ko, hindi ka na lahat ng bagay may panahon. Meron ba sa inyong kumakain habang tumatae? Wala naman, 'di ba? Meron ba sa inyo nagba-basketball shorts sa formal gathering? Sa wedding? Meron ba sa inyo nagbabarong sa basketball court? Ganyan yung tingin ko sa mga taong hindi inilulugar yung kanilang pag-uugali sa bawat sitwasyon. In short, jologs. Puro siya sarcastic. Nagmamagandang loob si Magalong. Nagmamagandang loob si Lacson. Dahil sabi na nga ng presidente, merong mga contractors kasabwat dyan ay mga congressman. Tapos, imbis na makipagtulungan to si Claire, ininsulto pa si Magalong, ininsulto pa si Lacson, sinarcastic pa. Sinasayang nyo yung oras namin eh. Ipasa nyo na lang kung meron kayong ebidensya. Ganun yung tabas ng dila. Hindi maganda yun. Na parang kami pang kaaway. Kami nga nagsasalita ng totoo, parang kami naman ang kaaway. Ano ba yan? Yan nga si Claire eh. Tinan nyo, hindi lang naman kaming DDS ang nakakampansin kay Claire. Claire is just jologs. An attack dog jologs. Tinan mo. Pati si Magalong, pansin. Ba't inaatake mo kami kakampi? Kasi, alam nyo, si Claire, hindi yan kukuhanin ni Bongbong
kung hindi ganyan. Kinuha talaga ni Marcos yan as an attack dog. Kaya nga dapat doon naiinsulto si Claire. Ginawa mo akong Yusek, gagawin mo lang pala akong aso. Di ba? Abogado ko. Pambihira naman. Lalagyan mo pa ako ng secretary na position, ganyan lang ang gagawin mo sa akin. Di ba? Parang ginawa kang PNP chief para lang gawing attack dog. That is insulting. Because they don't see any talent on you. They just see that pag sinabi nilang lundag, kahit sa 10th floor tatalon. Because they are stupid. Diba? Pati ibang tao, hindi po DDS ang nakakita. Pati sa mo si Mayor Magalong. Oh. Ganyan po kababaw yan si Claire. Yusek, Claire, bakit mo naman ganyan? Napaka-sarcastic naman yung binanggit mo ng pahayag mo na sasayangin lang namin yung oras ng gobyerno. Please look at our background. Ano? And doon sa mga binanggit ko pa noon na mga korupsyon, meron bang pinabulaanan doon na hindi totoo? Diba? Kaya ako'y nakikiusap lang na please, huwag naman kayo maging sarcastic. Hindi po kami ang kaaway nyo rito. Kami po yung friendly force dito. Ang kaaway nyo po, yung mga kakilala nyo po dyan sa Kongreso. Yan po ang kaaway natin ngayon dito. At syempre, yung mga tiwaling official din dyan sa implementing agencies. Ang dating kasi ni Claire, untrained dog. Meron kasi, dati ako nasa dog breeding, meron kasing trained dog at merong untrained dog. Yung trained dog, di ba, a-attack yan with the command nung kanilang owner. Ang untrained dog, lahat ng lumapit, kaaway. Ganyan po ang ginawa, ganyan po si Claire. Basta binanatan mo ang korupsyon, kahit hindi mo binabanatan si Bongbong, gaya na sabi ni Magalo, kakampi mo nga kami. Basta korupsyon ang bibanatan mo, magre-react si Claire. In short, guilty. Untrained dog. Untrained attack dog yan si Claire. Unless, not unless, yan talaga ang training ng amo niya. Pag binanggit ang adik, attack. Pag binanggit ang korupsyon, attack. Pag binanggit ang Duterte, attack. Huwag ka nang gagamit ng utak, basta binanggit sa mga yan, attack. Hindi ako nagsabi niyan, pati si Magalong. Tingnan nyo. Pati si Magalong, sinarcastic nyo. Eh sinundan lang naman niya yung sinabi ng presidente. Tama or tamang-tama? Eh ba't inaatake nyo ngayon? Diba? Bakit sinasarcastic nyo ngayon si Magalong? Guilty ka? Guilty yung boss mo? Ayaw niya yung salitang korupsyon? Ayaw niya yung salitang adik? Hindi. Tanong ko lang. Guilty yung amo mo, Claire? Tinutulungan na nga kayo ni Magalong. Kayo naman naglabas ng kontra. Ito sa akin lang ha. Huwag na natin paikot-ikutin. Kasi gusto daw imbestigahan patungkol dito sa flood control projects na yung 15 contractors po, sila po ang pinakamaraming na-awardan na proyekto. At iimbestigahan daw kung may anomalya o dinaya or may overpricing or may corruption na ginamit dito sa flood control. Matagal pa yun. Medyo mahirap pa yun. Bigyan ko kayo ng paraan na madali. Alam nyo kung anong madali? Simulan nyo lang. Sino ang may-ari ng contractor na yun? Sino ang may-ari ng construction company na yun? Pag may dumikit sa congressman, kamag-anak, malapit na kamag-anak, asawa, etc., na nandoon sa construction company na yon, yung mga contractor na yan, chances are, kinurap yan. Bakit? Alam nilang bawal yun eh. Bawal yun. Bakit nila hinayaan? Conflict of interest yun eh. So kung hinayaan mo, halimbawa yung tatay mo, halimbawa yung kapatid mo,
contractor, tapos sila ang kinuha. Kahit sabihin mong legal, silipin mo, tingnan mo, may makikita ka dyan. Meron po kayo makikita. May palus, tapos nasa top 15 pa yung mga na-award ng proyekto. May makikita kayo dyan. Huwag na po natin paglayo-layuin. Tingnan lang nyo kung sinong politiko, especially sinong congressman ang dikit nitong mga contractors na ito. Huwag po kayong magalit, Claire. Ba't nagagalit kayo doon sa mga nagsasabi at gustong imbestigahan yung pagdarambong, yung pagnanakaw sa flood control projects na yan? Nagmumukha tuloy kayong guilty, Claire. Diba? Huwag gano'n, nahahalata masyado eh. Nilalaglag mo naman yung boss mo. Next topic po tayo. Session sa Senado. Isang staff ng senador umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Nako, patay. Patay tayo dyan. Isang staff ng senador nagmamariwana sa loob mismo ng Senado. Nako, masama ang kutob ko yan. Kasalanan na naman ni Sara yan. Kasalanan na naman ng Duterte yan. Delikado yan, delikado yan. Sige, tuloy natin. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa Senado. Mula sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese, para walang maging balakid sakaling magsampa ulit ng impeachment complaint versus BP Sara sa Pebrero ng 2026. At ang bonggacious at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. Ngayon. Teka muna. Nung una, ang binabanatan si Cheese Escudero. Itong ini-issue. Kasi grabe na po ang baho ng congressman. Hindi man lahat ha. May mga kaibigan tayo dyan ng mga congressman na talaga namang magagaling. No? Pero ang sinasabi ko po ay pangkalahatan. Marami na talagang bumaho po ang congress ngayon, congressman. Diba? Ang laking alingasaw na dinulot, nakalat niyang basurang kanilang flood control project. So gumaganti. Yung sabi ni Cheese, ang nangunguna sa demolition job dyan yung Congress, yung congressman. Itong mga bata ni Tamba. Pero syempre yan ay sa pangunguna ni Tamba Luslus, ni Bonjing. Sunod na binanatan kay Cheese Escudero, ito naman si Villanueva. Ngayon naman, halatang halata, si Robin Padilla naman ang binabanatan. Gaseous at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. Ngayon, issue naman ang nagtsutsongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Natunto numano ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado na nangangamoy tsongke. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-flash na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunton ng usaa. Ay! Pala desisyon, di ba? Nangamoy. Nangamoy tsongke raw. At tiningnan sa CR, yung staff ni Robin Padilla, maaring na-flash. Wow! Nagbibintang kayo agad, ha? Connect the dots kayo, pala desisyon kayo. Walang nakitang ebidensya, maaring na-flash. Pero, bakit hindi nyo i-drug test? Mahirap kasi yung amoy, Naalala ko before, meron akong before kasi naninigarilyo ako. Meron akong sigarilyo noon yung kulay itim. Tapos pumasok doon sa nasa bandroom kami. Pumasok. Ay, huwag kayong gagamit, bawal 'to. Sabi ko wala po. Po kami, straight po kami. Tapos pinakita ko yung ito yung sigarilyo lang namin. Amoy yung sigarilyong gano'n. Baka lang gano'n po sinasabi natin.
I can confidently say, never, not even once, nakatry ako magdroga. Lahat po ng klase, not even marijuana, not even rugby, lahat po, not even cap syrup. Lahat po. Kaya ako confident ako magsalita eh. Ayoko talaga. Dalawa ang ayoko. Droga, kaaway natin yan, at gambling. Kaya nga, pati komunista, pangatlo na yan. Kaya gusto ko mga Duterte dahil talaga sinugpo nila yung droga at komunista. Ngayon nanunumbalik ang droga at saka gambling, no? So, but anyway, baka naman kasi amoy, ang hirap basihan ng amoy tsongke. Oh. Dahil sabi ko nga sa'yo, kami ng grupo, minsan muntik ng napagbintangan dyan. Pero kung magkakahamunan kami at talagang pagbibintangan ako, ay hahamunin ko kasi bawal po sa grupo namin yan. Dati pa na yun eh. Nasa banda pa ako noon. Nung bawal sa grupo namin yan. So, pag magkakaanuhan talaga, magpa-drug test tayo, pare-parehas. Basta sabay-sabay tayo. Diba? Ba't hindi kayo magpa-drug test? Isabay mo na yung presidente. Yung staff ni Robin, total pinagbibintangan nyo na. Tsaka yung presidente natin, pa-drug test na. Mahirap kasi ibabase natin. O halimbawa, baka nagsigarilyo lang, nangamoy sigarilyo, akala nyo tsongke na. Sino bang mas mukhang adik? Yung amoy tsongke o yung pag-anong-ganon ng bibig? Yung lunon. Yung dumudugo ang gums. Yung dilatang mata. O yung amoy tsongke. Sino ang adik doon? Magpa-drug test na lang. Kaya lang kasi, yung mga ganito, alam mong talagang may motibo. Talagang binabanata. Isipin mo, nagdesisyon na sila na na-flash yung tsongke. Nako. Well, anyway, nakwento ko lang dati yon. And my last stick, kaya ko nababanggit to, yung last stick ko ng sigarilyo was 2015. Nasa Cambodia kami noon. Never ko makakalimutan yon. Hindi ko pinagmamalaki, kaya lang binabanggit ko dahil baka meron sa inyong naninigarilyo at gusto nyo makapagbagong buhay, it is possible. No? Nagawa ko yon dahil sa tulong ng Diyos. No, hindi po ako holy. Ako lang ay napagpatawad ng Diyos. So, glory to God. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplasca, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko. Nabatid ng Billionaire News Channel na pinatawag na rin sa USAA ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa politiko, dati na rin nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito. Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. Tiniyak naman So definitely, ang pinagbibintangan nila dito si Robin Padilla. Okay? Ididikit ito kay Robin Padilla and ako hindi ko po kinakampihan. Sa tingin ko pagkamali, mali. No? Pero huwag tayong pumunta sa ganitong issue. Kung mali at kailangang parusahan, nasa sa inyo yan, parusahan ninyo, hindi po namin kukonsintihin. No? Pero I'm sure ididikit ito kay Robin Padilla dahil si Robin Padilla itinutulak ang pagsasabatas ng medical marijuana. Hindi ako pabor. Hindi dahil sa hindi ako pabor doon dahil hindi ito makakagaling ng sakit, pero yung sistema po natin ay hindi pa naiaayos. Ito'y posibleng samantalahin ng mga mapapang-abuso at baka mamaya maging dumami ang adik sa marijuana. Siyempre, pagka may abuse ng gamit, ito ay mauuwi sa pagiging adik. So, napakadelikado. As for me,
Maybe the proposal of Robin Padilla is okay, pero not as of the moment. Sa akin lang naman yun. Ngayon, patungkol sa staff niya, kung may kasalanan, hindi naman tayo nagiging rito. Ang punto ko lang, we have bigger problems. Yung flood control projects, lahat po ng taong bayan, mga Pilipino sa Pilipinas, even yung mga Pilipino sa abroad, apektado nitong flood control projects. Bakit sila ang nagpapadala ng pera dito? Diba? Merong mga properties yan, may mga kondo yan dito, may mga subdivision, may mga lupa yan na binabaha. May mga kamag-anak sila mahal sa buhay na namamatay dahil sa baha. Apektado po buong Pilipinas. Sana po doon tayo mag-focus. Huwag nating alisin yung ating mata doon sa baho na nagagawa ngayon ng Congress dahil pinapasa sa Senado. Kasi halimbawa naman guilty yung staff ni Robin. Ano ngayon? Di parusahan nyo kung gusto ninyo. Pero hindi naman apektado ang buong Pilipinas doon eh. Kung may kasalanan man or wala. Diba? So doon tayo sa merong epekto sa buong Pilipinas. Halimbawa, kung adik ang presidente, may epekto ba yan sa Pilipinas o wala? Buong Pilipinas, I'm talking about the whole Philippines. Kung kinukurakot ng mga contractors dahil naglalagay sila sa mga politiko, nag-o-overpricing sila sa flood control, apektado ba buong Pilipinas? Diba? Mag-focus tayo doon sa affected buong Pilipinas. Affected ba? Just in case, may namatay. Kasama ni Lisa, nagpunta sa US, may namatay. At ang sabi, yung asawa mismo umamin. Gumagamit sila ng droga. Affected ba ang buong Pilipinas? Ganun po ang pagtingin sa sitwasyon. Diba? Wag natin ililigaw yung issue. Bakit ko nababanggit yan? Kasi marami pong ibabatong issue ang Kamara ngayon dahil sila ngayon ang nasa hotspot. Sila ang nasa hot seat ngayon. Sila ang parang niluluto ngayon dahil nabukoing yung kanilang baho. So, para hindi sila sumama sa media, ipapasa nila yan. Kaya umasa po kayo, maraming lalabas na mga balita para iligaw po tayo. Huwag tayong papayag sa social media, ilabas po ninyo yung ating hinihiling sa gobyerno. Imbestigahan itong patungkol sa flood control na to. Projects. Plus ka na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese. Para sa agenda. Next topic po tayo. Tingnan natin to sinabi ni Sandro. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. There are I agree. Dozens of contractors. Why, sir? In what way? Why would a body investigate itself? So you're Ang galing. Ako sabi nga sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Tama po dito si Sandro. Hindi ibig sabihin kinakampihan natin. Hindi po. Ayoko sa Marcos. Never, ever, ever again. Kaya lang, tama yung sinabi ni Marcos dito eh. Not even I me. Pero tama yung sinabi niya rito. Na bakit naman iimbestigahan nung body or nung Congress yung sarili nila? 'Di ba? Ito si Puno kasi, ang sabi niya, "Wag niyo kaming pangunahan." Patungkol doon sa anomalya ng flood control. Huwag nyo kaming pangunahan. Kami ang mag-iimbestiga dito sa mga kasamahan natin sa Congress. Di ba napaka-defensive? Ang lakas makagago, di ba? Kung mayroong gustong makagago, yan ang tunay na makagago, yung si Puno. Parang gagaguin. Kasamahan nyo sa Congress, kayo mag-iimbestiga? Di anong gagawin nyo dyan? Moro-moro. Tama ba yun? Anong kalalabasan? Siyempre, kabaro nyo yan eh. Halimbawa, iimbestigahan ng Banateros. Huwag nyo kaming pakialaman. Kami ang mag-iimbestiga sa Banateros. Ganon? May adik sa Banateros. Huwag nyo kaming pakialaman. Kami mag-iimbestiga.
Halimbawa lang yun. Ako naniniwala, wala. Kahit saan tayo makarating, magka-drug test tayo. Naku po. But anyway, tama. Bakit mo iimbestigahan? Takot po sila. Yan ang sinasabi. Takot sila. Kaya ayaw nilang maimbestigahan. Ayaw nilang makalkal. Marami kasing makakalkal dyan. Marami pong tatamaan, maniwala po kayo sa akin. Hindi man lahat may mga malilinis, may mga mababait na congressman. Marami din dyan. Pero mas marami ang tatamaan dyan. Mas marami talaga may kalukuhan dyan. Mas marami. Kaya ayaw nilang paimbestiga. Gusto nila sila mag-imbestiga. Itago mo yung sa akin or bawasan mo yung sa akin, bawasan ko rin yung sa'yo. Lukuhan ba yan? Ginagago nyo tao? In favor of creating an I independent think it body? would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. The president already released certain names and figures in his press con the other day. I think what will be happening in the next few weeks, although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies. Tama naman. So, karapatan din naman ng Congress, lower house, mga congressman, ang ibig ko sabihin, na imbestigahan din to. Kung karapatan nila, kung gusto nila. Pero, wag nilang hadlangan. Kung gawin ni Bongbong, ni BBM, na pangunahan ni Magalong at ni Lacson yung investigasyon, wag kayong napipikon. Diba? Dapat lang naman talagang iniimbestigahan yan. Ang laking pera niyan eh. Galing nga mismo kay Puno, alam niyo kalokohan ng mga yan. Sinabi ni Puno, di ba? Diniscuss ko yan kagabi. Alam ko namin ng mga kalokohan. Alam namin, kilala namin yung mga yan kung sino-sino yung mga yan. So wag niyo na kaming pangunahan, kami mag-iimbestiga. Magiging kung sino ang may karapatang mag-imbestiga, sino ang merong kredibilidad mag-imbestiga. Parang ganun. Teka muna, Puno. Alam nyo na pala dati. Ba't lang ngayon na kayo nagsasalita? So kung alam nyo na dati na may kinakalukuhan yung mga kasamahan yung congressman, di dapat dati na kayo nagsalita. Ngayon magkakabukingan, sasabihin mo kayo mag-imbestiga kasi alam nyo naman kung sino-sino. Ginagago nyo talaga Pilipino? Pambihira kayo. Simple lang naman eh. Kung gusto nyo kaayusan, kung may alam kayong kalokohan, lalo't kasamahan ninyo, dapat kinakastigo nyo na, hindi na kayo nag-aantay na lumabas sa balita at sumabog. Kung kailang sumasabog, doon lang kayo naglilinis eh. Anong dating nyo niyan? Proteksyon. Hindi para mag-imbestiga, proteksyon. Pero tingnan nyo po, ito gusto ko makita ninyo. Tingnan nyo. Yung tungkol sa impeachment, sabi ni BBM, ayaw niya na impeachment. Pero si Sandro, pumirma. Nakikita natin, si Sandro at saka si Tamba, may pagkakaisa yan. Sabi, hindi pa papasukin ng ICC, pero si Sandro, di umano ay pumabor sa pagpasok ng ICC. At bandang huli. So makikita natin kay Sandro kung ano talaga, more or less, yung totoong gusto ng kanyang tatay. Tulad sa impeachment, ayaw. Ayaw daw ni Bongbong. Pero siyang kauna-unahang pumirma. Yun ang talagang gusto ng tatay. Para sa akin, ngayon, gusto talaga ng tatay niya paimbestigahan to. Bakit? Magtuturuan na po ang Bongbong at Tamba. Kaya itong sinasabi ni Sandro na to, sa tingin ko, ito ay pagkalas na niya. Indirectly, syempre, magiging civil pa rin yan. Pero ito'y kumakalas na siya, syempre, doon pa rin yan sa tatay. Marcos pa rin yan eh. Diba? Kakalas na yan diyan kay Tamba. Ito na yung time na sobrang sumabog yung kalat. Sumabog na yung bahong tinatago nila. Kailangan nilang iligtas yung sarili nila. Paano mo ililigtas yung sarili mo sa kapahamakan na ginawa mo din
kung hindi magturo ka doon sa mas maraming kinalat. Naiintindihan nyo? Kaya dati yung sinabi ko pa, abangan ninyo. Abangan ninyo, sabi ko, di ba? Doon sa matagal nang nanonood sa akin, sinabi ko, pati doon sa SMNI, una kong binanggit doon. Ako po una nagsalita doon, sinabi ko, meron tayong nakakausap galing loob. Magbabanatan na yan dalawa. At eto na nangyayari. Indirectly, hindi sila magbabanatan. Pero tingnan nyo yung tao nila. Yung mga aso nila. Yung mga kaibigan nila. Yan ang magbabanat. Pero ang totoong tinatamaan yung leader. Bakit? Kasi baho nung leader yun eh. Halimbawa, itong flood control project. Binanatan. Binabanatan na ngayon. Sino tinatamaan? Indirectly si Tamba. Diba? Kaya nga, napakagandang sitwasyon natin ngayon dahil unti-unti na sila maglalaglagan. And of course, they know a lot of things. Inaantay ko nga lang na umabot sa talagang banatan nila na ako'y naniniwala marami ring alam kay Marcos. Ito si Tamba Luslos. Baka mapikon, magsalita rin. Alam mo na yung iniiwasan ng mga Marcos, di ba? At alam din natin kung ano yung iniiwasan ni Tamba, baka magsalita si Bongbong. Bata, win-win po yan. Pero kasi, meron kasing hangganan yung maitatago mo yung baho eh. Kasi, in short, meron talagang ginagawang kabulastugan. Mali po yung ginagawa eh. Basura eh. Yung basura. Ang problema, yung basura, kaya mo lang itapon sa bakuran mo at a certain point, at a certain time, nang hindi mga alingasaw. Masyado nang mabaho. Alam mo, sabi nga dito, may nagsabi sa atin, marami naman talagang politiko, more than half ng politiko, may korupsyong ginagawa. Hindi man lahat, pero meron. More than half. Pero may trabahong ginagawa at nangungurap lang, binabawi lang kung ano yung nagastos nila sa kampanya at kumita ng konti. Pero yung ngayon, karapalan. As in, iba daw ngayon. Di umano ha? Yan ang sabi sa akin. Hindi ko alam kung ito ay may katotohanan, pero pag tiningnan natin yung nangyayari ngayon, sabi nga may bilyon-bilyon flood control tapos may baha. Di ba? Ano yun? Sabi nga ni JB, kademonyohan na sobra yan. Garapal eh. Wala nang nagagawa. Yung pangungurakot, garapal pa. May namamatay dahil sa baha. Medyo katangahan nga eh. Kukuha ka lang ng kurakot doon pa sa flood control. Alam mong mabubuhukan yan. Alam mong uulan na. Buti kung nakatira tayo sa UAE. Bira umulan. Sa atin lagi at meron bagyo. Di ba? So, medyo may katangahan yung mangungurakot patungkol dyan. Pero, yan na eh. Diyos na po ang sumisingil sa kanila. Kalikasan na ang sumisingil sa kanila. So, we are in a good situation that nangangamoy na at sila na nagtuturuan. Huwag po kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscriber ha. Sana mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa mga nanood ngayon. God bless everyone. Coach Oli po.